Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 13, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 12, verse 28 to 34. Noong panahong iyon, lumapit sa kanya ang eskriba at tinanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos ang higit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala na iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas na magtanong noon sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa gospel po natin ngayon, narinig natin na may eskriba na nagtanong kay Jesus. Anong tinatanong niya? Ano ang pinakamahalagang utos? Dahil po noong time na yon, ang mga Hudyo ay merong 600 plus na mga batas. Kaya tinatanong ngayon niya si Jesus, which of those 600 ang pinakamahalagang utos? Kung titingnan natin, minsan gusto natin gawing komplikado yung ating pananampalataya. Napakaraming mga practices, napakaraming mga devotions, maraming panlabas na gawain. Pero sa dulo, ibinabalik tayo ni Jesus sa pinakasentro, at yun yung pag-ibig. At mapapansin natin, hindi niya sinabing mahalin ng Diyos ng bahagi lang ng puso natin, kundi ang sabi niya, ng buong puso. Ibig sabihin, hindi pwedeng ang pagmamahal natin ay half-hearted. Hindi po pwede na may Diyos sa isang bahagi ng buhay, pero sa ibang bahagi ay sarili natin ang nasusunod. At kapag tunay ang pag-ibig sa Diyos, natural lamang na ito'y umaagos sa ating pagtrato sa kapwa. Dahil imposible nga raw na mahalin ng Diyos na hindi natin nakikita kung ang kapwa na nakikita natin ay hindi natin kayang mahalin. Minsan, napakadali nating sabing mahal natin ang Diyos. Pero paano ito masusukat? Nasusukat ito sa pamamagitan ng pagpapasensya sa bahay, sa pangunawa sa mga taong mahirap intindihin, sa pagrespeto sa mga taong hindi natin kasundo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nananatili sa salita. Ito ay nagiging paraan ng ating pamumuhay o way of life. Kaya nga, ano ang sabi ni Jesus sa eskriba? Malapit ka ng pagharian ng Diyos. Dahil kapag naunawaan natin ang sentro ng pag-ibig, malapit na tayo sa puso ng Diyos. Paano natin isasalapat yung ating gospel ngayon sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, simulan ang araw sa intensyon na mahalin ng Diyos ng buo. Hindi lang sa panalangin, pinapakita ang pag-ibig ng Diyos, kundi sa paraan ng ating pamumuhay sa buong araw. Kapag ang puso ay naka-align sa Diyos, mas malinaw ang ating mga desisyon. Pangalawa, gawing konkretong pag-ibig ang ating pananampalataya. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi lang sa malalaking sakripisyo,
kundi kahit simpleng kabutihan na pwede nating ipamalas ngayong araw na ito. Isang mabuting salita, pag-unawa o pagtulong ay isang anyo ng konkretong pagmamahal. At pangatlo, i-check natin yung bahagi ng puso natin na hindi pa natin lubusang naibibigay sa Diyos. Minsan, may mga part tayo sa buhay natin na gusto natin kontrolin mag-isa. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay may kasamang pagtitiwala at pagsuko. Let us pray. Panginoong Jesus, turuan mo akong mahalin ka ng buong puso, buong isip, buong lakas. At turuan mo rin akong mahalin ang kapwa, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kapag kami ay nagiging makasarili, ibalik mo kami sa sentro ng iyong utos, ang pagmamahal. Amen. Mga kaibigan, muli, i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga GCs po natin. Kasi alam niyo po, yung pag-share na ito, basta gawin natin ito na may pagmamahal, nagagawa natin ang utos ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.